we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ilang tsuper panawagan na maibaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa halip na magtaas ng pasahe. Ito ang tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live. Adrian? Cecil, mga kapuso, nako, bad news. Muli na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ito na mga kapusong ika-10 linggo ng pagtaas sa presyo ng gasolina habang ika-11 linggo naman sa presyo ng diesel at kerosene. Nasa 2 piso hanggang 2 piso at 50 sentimos ang itinaas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene simula ngayong araw. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang oil price adjustment ay epekto ng supply ng langis sa ibang bansa. Batay sa datos ng DOE, ngayong taon ay umaabot na sa mahigit 15 pesos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, mahigit 11 pesos sa diesel, habang mahigit 7 pesos naman sa kerosene. Sa Bacolod City, sinimula na ng LGU ang pamamahagi ng 1,000 pisong cash assistance sa bawat tricycle driver. Sa 1,099 na kwalipikadong tsuper na natukoy ng LGU, 34 pa lang sa mga ito ang nakatanggap ng ayuda. Kapila na magsaka ang gasolina. Ang ayuda, ya? Wajah po ng ayuda eh. Samantala, posibleng aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional fare increase sa public utility jeepneys bago matapos ang 2023. Ayon kay LTFRB Chairman Cho Filiguadis, magkakaroon ng initial hearing ang LTFRB sa September 26. Kukonsultahin din daw ang NEDA kung magkano posibleng itaas sa pasahe. Kinoconsolidate na ng ahensya ang mga petisyon ng iba't ibang transport groups. Ang Western Visayas Transport Cooperative, hiling naman ang 2 pisong taas pasahe kapag umabot na sa 75 pesos ang kada litro ng diesel. Triple ang saka sa atong nga diesel, no? Kag tiya mo gini ayo naton nga mapile kita petition, plano namon 2 piso ipal namon kay mga adjustment pa man na hindi sila nga 2 piso ginang i-approve sang DOTR. Pero ang ilang tsuper naman ay mas pabor na maibaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa halip na itaas ang pasahe. Panubuan lang nilang krudo tani. Amo lang na. Ikaw ay mga dako emplite mo, may estudyante nga nanda mo, may estudyante mo. Hinihintay din ng mga tsuper ang matatanggap nila na fuel subsidy mula sa gobyerno na malaking tulong daw sa kanilang pamamasada. Cecil, mga kapuso, sa datos ng LTFRB 6 sa 14,029 authorized units sa Western Visayas sa Region 6, may 2,555 na operators ang isumite nila sa Central Office upang ma-qualify na mabigyan ng fuel subsidy o ayuda. Ito, mga kapuso, mga operators na may Certificate of Public Convenience at tinatawag na PA o Provisional Authority. Dito naman sa Bacolod City ay ginigit naman ng mga driver at operator na huwag na sanang higpitan ang pagbibigay ng 1,000 peso fuel subsidy o ayuda. Sa target na mahigit 5,000 drivers at operators, wala pang 200 drivers at operators ang inaasang tatanggap ngayong linggo ng 1,000 piso. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Umabot sa mahigit 400 pamilya ang apektado ng pagbaha sa Zamboanga City. Samantala, isang babae naman ang nailigtas matapos matrap sa gitna ng rumaragasang tubig sa ilalim ng tulay sa Davao City. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dahil sa naranasang malakas na pag-ulan na nagresulta sa pag-apaw ng Tumaga River sa Zamboanga City, apektado ang ilang barangay sa lungsod noong linggo.
Sa Barangay Tetuan, nababad na sa tubig ang mga gamit ng bahay na ito matapos pasukin ng baha. Pahirapan din sa mga motorista ang pagbaybay sa kalsada na nagmistulang ilog bunsod ng baha. Samantala, sa sitio Kanukutan sa naturang barangay pa rin, makapigil hininga ang pag-rescue sa ilang individual na naliligo lang sa ilog nang biglang rumaragasa ang tubig. Gamit ang lubid, pinagtulungan ng BFP, CDRRMO Quick Response System at ilang residente na i-rescue ang nasa 23 individual na na-stranded sa gitna ng ilog na may mga malalaking bato. Na-rescue rin ang aso na isa sa mga nakaligtas. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Sa tala ng Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management Office, umabot sa 9 na barangay ang apektado ng pagbaha. Namahagi na rin ng tulong ang CSWDO sa mga apektadong residente. Tila hindi naman nalaman ng babaeng ito ang gagawin nang napalibutan na siya ng rumaragasang tubig sa ilog sa ilalim ng tulay sa Barangay Crossing, Bayabas, Davao City, Sabado sa hapon. Gamit ang lubid, matagumpay na na-rescue ang babae ng mga rumiresponding residente. Isinailalim naman sa state of calamity ang barangay Polonuling sa Tupi South, Cotabato matapos maitala ang pagbaha sa lugar noong linggo. Ayon sa LGU, 4 na purok at 4 na sitio ang apektado kung saan nasa 27 pamilya ang agad inilikas. Nagpapatuloy pa ang assessment at monitoring ng LGU sa mga apektadong residente, agricultural products at infrastruktura. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nangalahati na tayo sa buwan ng Setyembre. Ngayong buwan, may isang bagyo tayong binantayan at humina ang hanging habagat. Kaya malaking bahagi ng ating bansa ang nakatanggap ng kaunting ulan kumpara sa karaniwan. Ang inyong nakikitang mapa ay base sa monitoring ng Pag-asa mula September 1 hanggang September 17. Ang mga lugar na kulay red ay mga lugar na nakapagtala ng way below normal rainfall amount o sadyang napakababang dami ng ulan kumpara sa mga nagdaang panahon. Pinakaapektado ang halos buong Southern Luzon. Ang mga kulay yellow naman ay nakapagtala ng below normal rainfall amount, kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Masasabing maswerte na ang mga lugar na kulay green dahil nakatanggap ang mga ito ng near normal rainfall amount. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Caraga at Davao Region. Sa kabila ng mababang datos na yan, patuloy pa rin naman ang pag-uulan sa bansa. Ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone ang inaasahan sa Mindanao, habang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Mimaropa Region, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan sa buong araw at magiging malawakan pa mamayang hapon. Heavy to intense rains ang inaasahan sa ilang lugar, partikular na sa Mindanao at sa Palawan. Ang ganyang ulan ay posibleng magdulot ng baha o kaya landslide. Sa gitna ng fluvial prosesyon ng Peña Francia Festival sa Naga City sa Camarines Sur, 2 menor de edad ang nagsabunutan. Ang insidente sa pool sa CCTV. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Kasabay ng fluvial procession ng mga imahe ni El Divino Rostro at Inang Peña Francia para sa selebrasyon ng Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur noong Sabado, Setyembre 16, makikita sa CCTV footage na ito nakuha sa Barangay San Francisco ang pagdagsa ng maraming tao sa Plaza 15 Martires para mag-abang sa pagdaan ng prosesyon. Maya-maya pa makikita na sa video na bigla na lamang sinabunutan ng isang babaeng nakaputi ang sinusundan nitong isa pang babae. Tumagal ng ilang minuto ang kaguluhan bago naawat ng mga tao ang dalawa na napag-alamang parehong minor de edad. Sigun po nga naman sa sarong biktima, complainant, grupo po katong mga paspas. Kung baga si mga minor na kababaihan, na garo na timingan po siguro sa magbiribiri status sinda,
Siguro na timingan po siya, hindi sa may lugar kayo sa mong barangay, na kung saan pinagsurugan po siya kay itong mga nasabi po nga, mga paspas. Sa kabila ng pagiging isolated incident dito, ikinalungkot naman ng barangay ang nangyaring insidente na nagkataon pang abala ang lahat dahil sa fluvial procession. Ayon sa mga otoridad, posibleng hindi pagkakaintindihan ang pinagmula ng away ng dalawa. Wala naman, I think wala namang injury o malalaking mga incident na nasugatan. So siguro sa ng mga kabataan talaga. Tiniyak naman ng mga otoridad na mas paigtingin pa nila ang pagbabantay lalo na sa mga pampublikong lugar para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Special Investigation Task Group binuo ng Abra Police upang tutukan ang investigasyon sa pagpaslang kay Attorney Ling Alzate. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa investigasyon sa pagpatay kay Atty. Maria Sanyata Liwliwa Alzate sa Bangged Abra. Patuloy na inaalam ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakuhanan sa CCTV camera. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang ilang kawani ng Supreme Court sa mga naiwan ni Alzate. Nagsasagawa na rin ng parallel investigation ang National Bureau of Investigation. Hindi na nagpaulak ng panayam ang agent in charge ng NBI Vigan District Office na si Head Agent Migdonio Congzon kaugnay sa isasagawa nilang investigasyon. Ang PNP, wala naman umunong nakikitang problema sa isasagawang investigasyon ng NBI. Bagkus, makatutulong pa raw ito sa mabilis na paglutas ng kaso. We welcome all investigative bodies na makakatulong naman sa nagarang pagkakaresulta ng kaso. Kung pumasok na sa NBI, okay na naman po kasi makakatulong naman po sila para mapabilis lang pag-resulta ng kaso. Wala pa raw nababanggit ang Bangged Police Station sa PPO kaugnay sa development ng kaso. Sa ngayon po, wala pa po. Maliban lang po sa pagiging abogado niya na mahusay na abogado. Samantala, bukas na nakipag-usap ang pamilya ng biktima sa news team pero idinaan nila sa official statement ang kanilang saloobin. Sa statement ng pamilya, ang dating naninindigan daw para sa hustisya ang siya ngayong hinihinga ng hustisya. Bilang pamilya ng mga abogado, bagamat mabagal ang pagkamit ng hustisya, ay umuusad ito sa pagtitiyak na rin ng national government na magtatrabaho ang law enforcement agencies. Umaapila ang pamilya Gonzales at Alzate sa otoridad na magkaroon ng masusing investigasyon at gayon din sa publiko na lumantad ang sinumang may impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga sospe. Hiling din ng pamilya ang dasal para sa 4 na naulilang anak, mga itinuturing na extended family ni Atty. Alzate, kliyente at kanyang mga scholar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na bahay sa Mataas na Kahoy, Batangas nasunog. Naiwang nakabukas na kalan ang tinitingnang sanhi ng sunog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Yun yung papatak na. Bumagsak na. Arere na ako po. Dilamo ng malaking apoy ang nasa 6 na bahay sa Barangay 4, Mataas na Kahoy, Batangas. Sa paunang investigasyon ng BFP Mataas na Kahoy, naiwang bukas na kalan ang tinitingnang pinagmula ng apoy. So kami naman hindi man kami basta bumabasa doon. Pero tinitingnan natin kung ano yung nakikita ng investigador. Gawa sa light materials ang bahay dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Umabot ng second alarm ang sunog. 5 fire truck pa ang kinailangan para maapula ang apoy. Nung makatawag po ang ating personnel o yung ating crew, ay i-dispatch din po agad natin ang isang nating fire truck kasi nga po medyo malaki. Pangalawa, ang area ay dikit-dikit yung bahay. Walang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Yun nga lang, naabo ang ilang ari-arian ng apektadong residente. Tinatayang 3 milyong piso ang danyo sa sunog. Nasa evacuation center ngayon ang 7 pamilyang nasunugan o katumbas ng mahigit 30 individual. Hindi pa tiyak ang bahay na pinagmula ng sunog. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sarap ng white chicken inasal at cheesy empanada ng La Union ating lasapin. Maki-food trip tayo kasama si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang simpleng chicken inasal, bibigyan ng kakaibang twist ng isang resto owner na si Irwin Flores mula San Juan, La Union. Ang white chicken inasal na talaga namang not your ordinary chicken inasal. Halina't ating tikman at ma-curious sa lasa ng white chicken inasal. Pagkakaiba ng white inasal namin sa ordinary inasal is yung color. Yung taste niya is more on dun nga sa herbs and spices na ginagamit namin. Ihanda ang mga pampalasa tulad ng suka, bawang, luya at kalamansi at ang special marinade. Ihanda rin ang manok. Paghaluin ng mga pampalasa kasama ang special recipe at i-marinate na aabot sa 6 hanggang 8 oras ang manok. Pagkatapos nito, maaari nang ihawit at ready na ang white chicken inasal. Sa unang tikim po is more on sweetness siya, tapos meron po siyang sumusunod na may pagkaasim, tapos tama lang po yung marinade, hindi po siya very dry. Ang nakabubusog at sarap ng empanada sa Ilocos Norte at Ilocos Sur nakarating na rin sa La Union. Pero may kaunting twist dahil nilagyan ito ng keso. Solve na ang merienda mo sa ibabahagi ni Jomar Merculio mula Barangay Kinavite, Bawang, La Union. Sa paggawa ng cheesy empanada, ihanda ang mga sangkap tulad ng keso, itlog, ginayat na papaya, longganisa at dough. Ihanda ang dough, irolyo ang dough para maging flat at gumawa ng hugis bilog. Ilagay ang mga sangkap tulad ng ginayat na papaya, longganisa, itlog at ang keso. Tupiin ang dough, maaring gumamit ng plato para gupitin o alisin ang sobrang dough. At ito ang magsisilbing crust ng empanada, saka i-deep fry hanggang sa maluto. At ready na ang cheesy empanada. Masarap, okay siya. Sa La Union lang kasi, saka sa Bigan lang meron yan. Kaya masarap lang pag may suka. Mabili naman ma'am. Dahil ayan naman ang natutunan namin na trabaho. Kaya madali lang gawin naman. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 3 katao sa Cebu ang pinagbabaril sa magkahiwalay na insidente. Ang detalye sa ulat ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala ng buhay ng datnan ng pulisya sina Rolando Bangkal at Reyna Tinapay sa isang bahay sa Cebu City. Ayon sa pulisya, natutulog ang 2 biktima nang pasukin sila ng mga salarin at pagbabarilin madaling araw noong Linggo. Sa impormasyon na nakuha ng pulisya, sangkot umano ang mga biktima sa illegal na droga. Isang lalaki ang natagpuang patay sa damuhang parte ng man-made fire sa Campus 7 sa Milanilla, Cebu. Ang katawan ng biktima na kinilalang si Denz Adzel Zabala na taga Cebu City ay natagpuan ng mga estudyante kahapon ng umaga. Nakita sa lugar ang 3 empty shells ng caliber .45 pistol. Ayon sa pulisya, posibleng sa lugar na ito dinala at pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima. Base sa kuan, nakadungog sila ulo ka buto. Nakitaan po ni sa mga bata di kaniya nga mga basiyo dia pag-agi nila mo tong i-report. Kapag-confirm na mo, pag-abot na ko na adyoy kuan samad sa ang katong diri sa ulo dapit. Ayon sa tiyahin ni Zabala, gabi nitong Lunes nang huli nilang nakitang buhay ang pamangkin. Pag-amin niya, gumagamit ang pamangkin ng iligal na droga, subalit hindi umano ito nagbibenta ng droga. Ingon po ang mangod siyang papa around 8 to 10 p.m. Dito na sila sa mong lugar, along the road na nagduwa, nagpisa wifi ba, nagduwa og kanang online games. May gikuan siyang mangod siyang papa niyang asper pa siyang papasad, nakita niya nga na siya kuy among silingan. Ustisya jud, maura gid na. Inaalam pa ng pulisya kung may CCTV malapit sa lugar na pwedeng makatulong sa kanilang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femari Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirereklamo ng ilang consumer sa isang barangay sa San Pablo City sa Laguna
ang marumi at mabahong tubig mula sa gripo. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, wala umanong kaukulang permit at Certificate of Public Convenience ang water concessionaire. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Halos 2 taon na raw na naninirahan sa Barangay San Gregorio, San Pablo City, Laguna ang residenteng si John Ray at reklamo niya ang halos hindi na mapakinabangan na tubig gripong isinusupply sa kanila. Kasi unang-una mabaho, pangalawa putik yung lumalabas, pangatlo kahit mag-filter ka, yung filter mo na ilalagay siguro 2 to 3 hours magiging itim na. Ganyan po kadumi ang tubig dito. Matagal na raw problema ng mga residente ng Barangay San Gregorio ang tubig na isinusupply ng Prime Water Infrastructure Corporation sa kanilang lugar. Hindi magamit pagluluto. Sa paglalaba, ang puti mo naninilaw. Nangangamba na rin sila ngayon para sa kanilang kalusugan dahil sa maruming kalidad ng tubig. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, walang kaukulang water permit at Certificate of Public Convenience ang Prime Water sa Barangay San Gregorio sa San Pablo City. Paglabag daw ito sa Section 15 ng Public Service Act. Nag-issue tayo ng show cause order. Pinagpaliwanag natin sila bakit nag-ooperate sila na walang kaukulang CPC. Dapat may action silang gawin para ma-address yung reklamo na yon. May inisyal na tugon na raw ang Prime Water sa ahensya. Ayon sa Prime Water, yung water quality na kaya nakakaproblema dahil nga sa mga activities na ganon. Yung scheduled maintenance, flushing, linis ng tangke, nakakapagdulot din yan ng mga dumi sa pipelines, nakakarating hanggang sa bahay-bahay. Magpapatuloy ang investigasyon ng NWRB habang pinoproseso ang aplikasyon ng Prime Water para sa kanilang mga permit. Sinubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Prime Water Infrastructure Corporation para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang tugon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtagisan ang 10 contingent sa street dancing competition sa Danau City, Cebu. Karanza Festival 2023 isinagawa matapos ang 4 na taong pagkakahinto dahil sa pandemya. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Unang isinagawa ang street dancing ng 10 contingents mula sa iba't ibang paaralan at barangay sa Danau City. Agad namang isinunod ang ritual showdown na isinagawa sa grandstand ng lungsod kung saan nagpabunggahan sa props ang mga kalahok. Nagwagi sa kompetisyon ang naghiusang mahudyakang ginsayanon mula sa Ginsay National High School. Sinundan ang pundok sa naghiusang Luocanon na mula sa Bibiana Mercado Integrated School bilang first runner-up. Second runner-up ang contingent mula sa Beatriz D. Durano Memorial National High School at nakuha naman ng Sabang National High School ang third place. Ayon sa Danau City LGU, muling nagbabalik ang Karanza Festival matapos itong mahinto ng 4 na taon bunsod ng COVID-19 pandemic at bagyong Odette. Pandemic, no? Wakay ta mo celebrate. Nag-celebrate yapon ta ni Santo Tomas pero dili gyud ingunaan ni na festive kaayo, no? Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sugatan ng isang lalaki sa Barangay San Pablo sa Narvacan, Ilocos Sur matapos barilin ng isa pang lalaki na umano'y tinawag niyang pogi. Tinamaan sa balikat ang biktima. Na-recover sa crime scene ang isang basyon ng bala na hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima dahil kamag-anak din umano niya ang suspect. Wala pang pahayag ang dalawa. Ating mayor na pong alitan yung dalawa. Napikon po si suspect, si JR po, na parang sinabihan na pugi lang. Pugi, yun po doon po yung nasabi ni victim.
Isa ang patay habang sugatan naman ang 2 iba pa matapos tamaan ng kidlat sa barangay Balading sa bayan ng Malinaw, Albay noong nakaraang linggo. Sa report ng Malinaw MPS, kinilala ang nasawi na si Raymark Rubia, 24 anyos. Nagaani daw ng palay ang mga biktima nang biglang umulan ng malakas na sinabayan pa ng mga pagkidlat. Agad namang rumesponde ang MDRMO Malinaw at PNP at itinakbo sa ospital ang mga biktima pero hindi na naisalba si Rubia. Dahil sa insidente, nagpaalala ang otoridad sa mga magsasaka na sumilong muna at maghanap ng ligtas na lugar lalo na kung masama ang lagay ng panahon para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Tinaguriang Boiling Lake matatagpuan sa isang lugar sa Manito, Albay. Mines and Geosciences Bureau Bicol may paliwanag kung bakit kumukulo ang tubig sa lawa. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Maliban sa angking ganda ng Bulkang Mayon na kadalasang dinarayo ng mga turista sa Albay, isa sa bagong destinasyon ng probinsya ang tinaguriang Boiling Lake na ito na matatagpuan sa barangay Nagutgot sa bayan ng Manito. Sa sobrang init ng kumukulong tubig at putik sa lugar, kaya raw ditong makapaglaga ng itlog at mga root crop. Sa 15 minutos ng ibuntog mo dyan, lutong-luto na. Kumuha ka araw ka na laugan, mga butas-butas na yan, dyan, naluto yan. Kaya may dalang panganib sa mga hayop at maging sa mga tao na bumibisita sa lugar. Ang mga residente, sinasamahan ang mga pumapasyal sa lugar para maiwasan ang anumang aksidente. Gumagawa naman ng pathway at pasilidad ang lokal na pamahalaan para doon lamang manatili ang mga turista at bisita. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nasa loob ng Pokdol Mountains ang bayan ng Manito na may mga inactive volcano. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit mayroon ditong Boiling Lake kahit malayo naman ang bayan mula sa Bulkang Mayon o Mount Bulusan sa Sorsogon. Base dun sa ginawa naming aerial photo interpretation ng US Army pa noong 1951 na aerial photos that are available sa holdings namin, lumalabas na meron mga 8 or 9 na volcanic centers diyan sa area. Kaya nga naging geothermal source natin, no? Maliban dito, may isa pang Boiling Lake sa barangay Nahulugan na tinatawag naman na Nagaso Lake. Pero mas mababa ang temperatura ng tubig nito. Nagpaalala naman ng MGB sa LGU na regular na i-monitor ang carbon emission ng lawa. Ang amoy asupre o sulfur na inilalabas ng lawa ay delikado sa mga taong may respiratory disease. Pinaalalahanan naman ang mga turista na sumunod sa protocols na ipinatutupad ng mga otoridad para maiwasan ang anumang aksidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. At mga kapuso, 97 days to go na lang at Pasko na.